Kahapon sinagot na rin po ni Deputy Speaker Garin, pero baka po meron lang kayong comment regarding dun sa request ni Vice President Sara Duterte na i-shoulder po ng Senate Impeachment Court yung mga expenses for catering and other arrangements ng defense panel. Baka po may reaction lang po kayo. Um, well, very interesting po yung request, ano? Kasi ang totoo naman ho, parang wala akong obligasyon yung Senate Impeachment Court para bayaran ho yung pagkain ng kahit sino man, whether ng prosecution at ng defense. Kasi ang totoo naman ho, may sarili pong mga opisina, yung pong defense saka prosecution. So yung pong defense, meron ho silang OVP general budget. Yung pong House, meron po silang general House budget, ano, para dito po sa paglalatag po ng impeachment trial po na ito. So hindi ko po maunawaan bakit meron pong I think it looked like a demand from the OVP, from the Vice President herself, for the Senate to actually pay for for the food expenses of the defense panel, no. Ang pagtingin ko nga ho diyan, parang the OVP is basically opening up the Senate for a procurement case. Hindi ba kasi parang ang gusto nila sarili nilang caterer, pero ang tagabayad ibang tao, no? So I think yung Senate po dapat magpasya kung ano ho yung kanilang magiging posisyon dito po sa bagay na ito. Okay, Gab? Okay ka na? Okay. Thank you. We'll now entertain questions from Lance. Hello po, good morning. So, yung question ko po about pa rin po dun sa remarks ni Senator Robin Padilla muna. Siguro po may question for the three of you po, no? Is the prosecution at all bothered or disappointed that a senator judge has this kind of interpretation or appreciation about the role of the prosecution and the defense in this impeachment case? Kasi sa huli po, bahagi sila ng isa si Senator Robin sa magpapasya talaga kung guilty or i-acquit si VP Sara. So are you bothered po na ganun yung interpretasyon ng isang senator judge sa pagdating sa prosecution? Ang totoo naman ho, malaya pong magtanong. Ang mga senator judges, malaya ho silang gay ng kanila pong posisyon saka anong bagay po relating to the impeachment proceedings at the Senate, no? Pero syempre, pagka naman po may mga pagtingin ang prosecution panel na hindi ho magkasalubong doon po sa mga senator judges po natin, tingin ko ilalahad naman po pa rin, no, with due respect of course, doon po sa mga proceedings, no. So it's something that the lead prosecutor Jervil Luistro had done yesterday, na talaga po tumugon, no, doon po sa mga pagtingin at tanong ng atin pong mga senator judges. So we don't feel frustrated, we don't feel disappointment on the manner by which questions had been asked. Tingin ko naman po it is par for the course at kung ano man ho yung tanong sasagutin po ng panel po natin. Sa akin naman po, tingin ko hindi yun naman dapat ikabahala. Kami ba ay disappointed? Hindi. Bahagi yun ng isang normal na proseso. In fact, maganda rin na paminsan-minsan yung mga ganung tanong na seemingly parang magkikreate ng kalituhan kung ganun nga ba dapat ang task ng bawat panig. Alalahanin nyo, hindi lang naman din tayo-tayo ang nakikinig sa isa't isa. Marami ring nakikinig sa atin ng mga mamamayan. So, I guess, at some point sa ibang mga grupo ay magiging tanong din nila yan. At maganda rin naman na naililinaw ang ganyang tanong. Hindi naman po yata dapat din sabihin na may mali o may tama or dapat ay madismaya. In fact, magandang opportunity yan para linawin na ganito ang inaasahan mula sa amin.
bilang prosecutor, yan ang aasahan ng mamayan sa inyo bilang mga huwes, bilang collegial body. In fact, I'm sure nag-sharing din sila ng kanilang mga opinion at mga pananaw tungkol sa paano gumugulong yung impeachment proceeding na ito. So tingin ko lahat ito ay magiging magandang oportunidad para sa paglilinaw ng mga bagay, lalo na ng mga accountabilities na pinag-uusapan natin araw-araw sa kasong ito. Okay po. Siguro yung next question ko na po, since doon sa clarification ni Senator Robin na nabanggit rin ni Kong Terry kanina, yung about sa threshold, parang he was pertaining daw dun sa threshold issue, and he was claiming na possible one-sided yung prosecution sa usapin ng threshold. Ngayon po ba, ano po yung latest position ng prosecution on the threshold issue? Kasi I know this has been clarified na we are not counting numbers, etc. Pero just for the sake of clarification, since na-bring up po ulit ito ngayon sa puntong ito, ano po yung latest position ng prosecution doon sa usapin kung ilan yung dapat na numero na maghatol kay VP Sara? So ngayon, no, we continue to respect the impeachment court's ruling on the matter, no, na sinabi naman yan at the start of the proceedings. At pareho pa rin position namin from the start until now. So ang focus lang namin dito, basta siguraduhin namin maglatag ng ebidensya para patunayan yung articles of impeachment. No? So hindi kami di nakatuon yung focus namin sa kung ilang botong kailangan namin makuha. Nakatuon ang aming focus, no, dun sa pagsisigurado na makukuha namin ang kinakailangang boto sa pagtapos ng paglilitis sa pamamagitan ng paglatag ng matibay na ebidensya. Siguro kailangan nating maglinaw, bukod dun sa binanggit po ni Attorney Jay, kailangan po natin maglinaw na yung po nga paliwanag ni Senator Judge Padilla relating to the threshold question was only raised today. It was never raised in the discussion with lead prosecutor Luistro yesterday. Kaya ang pagkakaunawa ho natin, the context of the question of the Senator Judge was relating to yung pong pagkakaiba ng pong treatment ng isang testigo na inuupo po sa witness stand at yung pong treatment doon po sa mga Senator Judge na may mga kinakaharap pong mga usapin sa mga korte. No? So yan po ay bagong binanggit na lang po ngayon pong umagang ito pagkatapos po ng paglilitis kahapon. No? But to answer, yes, we leave it to the Senate Impeachment Court to make that determination kasi sila naman po yung mapagpasya kung ano ho ba talaga dapat yung threshold vote for conviction dito po sa atin pong proceedings. Thank you po. Any other sa mga kaibigan natin? Hello po. Vel Custodio po from PTV. Kung ask ko lang po kung saan po kayo mas na-challenge? Kung sa cross-examination ba ng defense team or sa manifestation ng senator judges? Jay? Yeah. Well, dun sa cross-examination questions, no, well, doon nagtagal, but they tried to focus on his credibility, matters that are really, considered as peripheral issues, no. Doon, nakita naman natin na when appropriate, we raised the proper objections, no, but at the end of the day, sa aming palagay, no, at nakita niyo din kaya hindi na din kami nag-conduct ng redirect examination, no, sa aming palagay, although at the end of the day ang final determination nasa impeachment court, but para sa amin hindi naman nasira, no, yung mga official findings, institutional records na napresenta ng ating mga witnesses. So it was not that challenging. Pagdating naman dun sa mga questions ng mga senator judges, no, naging composed pa rin naman yung mga kung sino mang on deck na
prosecutor natin, no, at sinagot pa rin na maayos, magalang yung kanilang mga naging katanungan, no. Siguro sabi nga ni Kong Terry kanina, maganda lang din na maliwanagan namin kung mayroong mga katanungan na hindi masyadong maliwanag, no, para malaman namin kung meron ba kaming pagkakataon, no, na humingi ng clarification. But just the same, I think both were handled well by the prosecution.